Good day mga construct at nandito ulit tayo para magbahagi ng panibagong construction tips. So ayun, kakauwi lang natin galing tayo sa pag-pick up ng materyales so medyo pagod pero tingin ko kailangan na kailangan ni ma'am ng idea or ng knowledge regarding dito. So basahin ko itong comment niya sa ating TikTok account Sabi niya is, "Hello po, sana masagot kung sino po ba ang nakasign na engineer dun sa pag-apply ng building permit, ay siya din ba ang pipirma ng occupancy permit?" Ayan. So, bigyan po natin siya ng senaryo meron po kasing tinatawag na designer and contractor. So, si designer, siya po yung nakapirma usually sa building permit. If ever po na iba yung maging contractor nyo or iba yung magsagawa ng construction ng building or ng bahay na ipapagawa ninyo, is kung sino yung in charge na engineer do'n is siya po yung pipirma ng inyong occupancy permit. Since siya po yung naging in charge sa overall construction ng project. And if ever naman po na si designer is siya rin yung naging contractor or builder ng bahay nyo, is pwede po na siya ang pumirma rin ng occupancy. Actually, mas magiging madali ang flow ng papel if yung engineer na nakapirma sa inyong building permit is siya rin po ang pipirma para sa inyong occupancy permit. If ever naman po na hindi magiging parehas yung pipirma ng inyong building permit and occupancy permit na engineer, kailangan niyo pong isagawa yung ibibigay sa inyong instruction ng LGU. Probably po kasi iba-iba ang patakaran ng bawat LGU or building official ng bawat LGU. So kung minsan, pwede nila po kayong i-require ng affidavit of, hindi ko alam exactly yung term, pero parang affidavit na nagpapatibay or nagpapatunay na magpapalit kayo ng professional. Sa tamang practice po, usually kapag si designer or yung engineer na nakapirma sa building permit is hindi siya yung contractor, usually ang dapat talagang pipirma ng occupancy permit is si contractor or yung engineer in charge dun sa construction. Dahil may mga kailangan pong i-consider gaya na lang ng as-built plans and pati na rin yung mga revisions na kailangan gawin or baguhin para maitama ang ating actual construction. Ayan, lumipat lang po ako para mas makapagpahinga ng maayos So magbibigay pa tayo ng isang case kay follower natin para makapagbigay ng knowledge uli If ever po na by admin type or hindi na nga po kayo kumuha ng professional para mag-supervise ng inyong project, is si designer po ang pipirma ng inyong occupancy permit. Pero ito po ay nakadepende kay designer. Meron po siyang karapatan na humindi if ever yung plans and specification ay hindi nasunod during construction. So napaka-importante po talaga na kayo po ay makapag-hire or makapag-consult sa isang engineer or at least makapagpa-inspection kayo ng inyong project kahit man hindi regular, at least ma-check po yung bawat phase. As much as possible po is mai-check lang yung mga critical part ng ating construction. So napaka-importante po na i-hire nyo as inspector or consultant ang mga engineers. So sana po nasagot ko ang inyong katanungan at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-follow, mag-subscribe at maaari ka rin magkomento o magbigay ng mensahe sa atin kung may nais kang itanong about construction. This is Engineer Barlan, your only ka-construct.